Ito ang itsura ng bahay aliwan sa Cavite kapag may liwanag pa. Pagsapit ng dilim, ay pawang mga nagkikislapang ilaw ang inyong matatanaw. Mga babae na nakasuot ng maikling damit, na nakaupo sa harapan ng bahay aliwan. Masaya kung sila ay pagmamasdan. Pero sa likod nito ay may malalim palang kwento ng kanilang buhay kung bakit nila ito nagawa. Ano po ginagawa ng isang agogo dancer? Nagsasayaw po sa harap ng maraming tao. Ano po suot niyo? Ang suot namin po ay manipis na damit. Bakit naman po niyo nagawa to? Dahil sa kahirapan po ng buhay noon, ako po ay hindi nakapag-aral. Namatay ang tatay ko, namatay ang asawa ko, 4 ang anak ko. Kaya ako po nagawa yun. Labag sa kalubang ko para lang mabuhay ko silang 4. Kaya po ako pumasok sa ganung trabaho. Kahit hindi ko kaya, kinaya ko na lang. Alang-alang sa buhay namin. Ngayon po malalaki na sila. Sinabi ko sa kanila na binuhay ko sa inyo, ganito lang ang nabuhay ko. Huwag kayong magdamdam sa akin. Kinabukasan at ngayong ako'y may isip na dyan pa rin kayo, handang tumulong sa mga problema hinaharap ko. Marami pong salamat, nanay. Dakila ka kanino man. Alay ko sa inyo ang aking buhay, at ito'y hindi malilimutan. Marami pong salamat, nanay. Minamahal kitang tunay. Kung meron lang sanang programa ang ating lungsod para sa mga kababaihan na salat sa kaalaman at matuturuan lamang sila ng mga livelihood project na katulad nito, wala nang Carmen pa na mapupunta sa putikan. Ang kababaihan ang sumisimbolo sa ating mga ina. Dapat silang igalang at mahalin. Dapat paglaanan ng gobyerno ng pansin. Turuan ng mga bagay na magpapaunlad at lilinang sa kanilang kaalaman. Ang gobyerno ay dapat maging tagapagtanggol ng ating mga kababaihan. Sila ang ating pag-asa. Dapat nating bigyan ng pansin ang mga kababaihan na minsang nalinlang ng kislap ng dilim. Ako po si Ed Perea, kasama nyo tungo sa magandang pagbabago. Sasama ako.